Mapapalad yung malinis ang mga puso sapagkat makikita nila ang kaharian. Amen po ba? Siyempre, kapatid, salamat din sa mga nanonood ng live na walang sawa. Ipagpatuloy niyo po yan mga kapatid sapagkat ang banal na Espiritu po ay lagi po na sa bawat isa sa ating pag-ikaway, lagi pong sumasampalataya sa ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Hindi ba nalulungkot pag ano, hello? Hi! Dapat natin tayo malakas magdating sa ating Panginoon Diyos. Natawagin po natin siyempre ang ating isang leader na si Sister Karina. Dahil tumayo, ito ang araw ng pagsamba natin sa ating Panginoon. Ito ang araw upang dakilain at awitin ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil binigyan tayo ng isang araw para sa Panginoon. Ang anim na araw ay para lamang sa iyo. Pero huwag na natin buuin ang isang araw sa Panginoon. Dahil nagiging kurap po tayo. Kaya sa umagang ito, manatili tayo sa kanyang presensya. At malikluhod tayo upang siya'y purihin, sambahin ang kanyang pangalan na si Jesus. Kaya sa umagang ito tayo lumapit sa kanya. Awitan natin ang Diyos. Nangyayin natin ang awiting ito para lang sa Kanya. Purihin natin siya. Itanghal natin ang Diyos dahil siya'y nagmamahal
kundi ikaw lamang, Panginoon. Salamat sa mga awiting ito. Ikaw ang aming itinataas. Ikaw ang aming Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng iyong banal na Espiritu Santo. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo Jesus. Ang narito ay magsabing, Amen. Hallelujah. Ano ba tayo? Araw-araw tayo nagpupuri sa Panginoon. Hindi lang isang araw. Dahil ang Diyos ay buhay at nakikita niya tayo. Dapat natin malalasan ang kanyang presensya sa umagang ito. Hallelujah. Saan ba magpuri sa Diyos? Kaya gawin po natin. Dahil ito ang ating pagkain ng ating kaluluwa. Mag-impong ka sa langit. Ang sabi sa Colossus chapter 3 verse 2. Isa-isip ninyo ang mga bagay ng panlangit, hindi ang mga bagay ng panlupa. Dahil dito, nanghihina po tayo. Dapat palakasin po natin ang ating buhay pananampalataya. Hallelujah! Awitan natin ang Diyos!
Ikaw ang Diyos na pupurihin, sinasambay, nagkakilay, tataas ka namin, Panginoong Jesus. Ikaw ang Diyos na aamitan, biyaya mo'y pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas. Aming Panginoon, ang banal mong Espiritu ay kalakasan ng gabay, Panginoon. Malang sa buhay ko, puspusin ako, talagang mabuhay na nalulungkot sa'yo. Ang banal mong Espiritu ay kalakasan ng gabay, Panginoon. Manan ka sa buhay ko, puspusin ako, upang mabuhay na nalulungkot sa'yo. Upang mabuhay na nalulungkot sa'yo. Upang mabuhay na nalulungkot sa'yo. Hallelujah. Panginoon, ika'y sinasamba, itataas ang kamay, iyoyo sa'yo ang kapangyarihan. Hallelujah! Ikaw ang aming kagalingan, Panginoon. Ikaw ang kagalakan ko. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ang palakasan ko. Kalulatian ko'y laging kasama mo. Salamat sa'yo, Espiritu. Ikaw ang aming kagawakan. Ikaw ang kagalakan ko, Panginoon. Ikaw ang kalakasan ko. Kalulatian mo'y laging kasama mo. Salamat sa'yo, Espiritu. Amin na nga, Panginoon. Amin ka ng hallelujah. Panginoon, ika'y sinasamba, itataas ang kamay, iyoyo sa'yo, iyoyo sa'yo ang kapangyarihan. Awitan ka, awitan ka ng hallelujah. Panginoon, ika'y sinasamba, itataas ang kamay, iyoyo sa'yo, iyoyo sa'yo ang kapangyarihan. Iyoyo sa'yo ang kapangyarihan. Iyoyo sa'yo Hallelujah! O Panginoon, maraming salamat. Ika'y aming pinataas sa umagang ito. Iyoyo mo kami, Panginoon. At iyoyo mo kami, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Salamat sa ganitong gawain, Panginoon, na ika'y pinagkakatiwala mo sa amin. Salamat! Ano man ang hiniling namin, Panginoon, sabi mo nga, na
Sabi mo sa Mateo 7:7, humingi lamang kami, Panginoon, kami pagbibigyan mo. At kung kumakato kami, Panginoon, kami ay pagbubuksan. At humanap kami, Panginoon, kami ay makakasumpong. Salamat, Panginoon, dahil nasumpungan ka namin, Panginoon, sa araw na ito. Hindi lang sa araw na ito, Panginoon, maging sa iyong pagbabalik. Salamat, dahil ikaw, Panginoon, ang siyang nais namin makasama sa umagang ito. Maging ang tagapagsalita mo, Panginoon, dalangin namin na ikaw, Panginoon, ang siyang manguna at magkita namin, Panginoon, ang iyong presensya. Salamat! Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo Jesus. Narin ay magsabi! Amen! Hallelujah! Amen. Siyempre mga kapatid, yumako na po tayo sa ating pagpapasalamat. Tandaan nyo ha, ang buhay natin ay hirap laban. Pagsamantala lang po tayo dito sa mundo. At bisita lang po tayo sa mundo ito. Hindi po tayo taga ito. Diba? Hindi po tayo permanente. Araw-araw may nawawala, may namamatay. Dapat hanggat buhay po tayo, huwag po tayo asawa sa ating Panginoon. Ang pagkakala natin, pangalawang kamatayan, spiritual, hindi po yung paghanda natin. Yung iba, pinaghanda nila kung yung libingan nila eh. Diba, pinabayaran pa nila? Dapat paghanda natin yung pangalawang kamatayan yung dapat natin handaan at pagdating ng pagbubuko. Siyempre, first na pagpapasalamat, lagi ko yan nangunguna si Brother Jerry. Pagpapasalamat siya ngayon. Kaya lagi kami nagpapala eh. Dapat po hindi po. Salamat sa prat at sa hindi po lagi akong pinagpapala at kayo. Huwag mo na ako. Tatanggi ako niyan. Pero kayo lang nagtatanggi. Yan, salamat sa Panginoon. Yan, siyempre, una-una yung ang oras natin ay ginto, mahalaga. Dapat lakasan nila. Nakalive ba? Oh, mayroon. Nakalive tayo. So yan, napapansin ko, meron taong masipag, meron tamad. So, ibig sabihin ng masipag, siyempre, lagi may laman ng... Nagpapala yan ang masipag. Diba? So yun, siyempre ang tamad, wala talaga. So mamaya, ano ko ito. So yan, nakapokus ako yun, siyempre mayroon akong goal, siyempre nasa negosyo po ako, siguro hindi pa nakakalam. So yun po kasi yung panalangin ko na nagaganap ngayon. So ibig sabihin, di ba tayo nang nanalangin, Lord, ano ba? Nung binigay sa'yo, yun na yun. So siyempre gagawin mo siya. So yan, so kahapon, kung araw-araw ko na ginagawa, siyempre nag-aano ko ng grupo ko mga gwardiyan. So napakahirap kasi oo ngayon, pagdating ng oras na, wala na. So ganoon talaga, natin maiwasan yan. So yan, bukas may invite ako siguro 5 o 3. So ang isa umuwi ng Cavite, yun ang target ko. Nawala naman siya. So ibig sabihin, ano siya, hindi pa naman kasi sabi ko, sinat ko, bukas kailangan ka sa grupo naman kasi kailangan ka, ikaw talaga kailangan. Kasi nangako na siya, barisan ko ng pangulit eh. Kung baga sa binata, paliligaw sa kanya, lalaki siya, hindi ko ba? So yun, siyempre kailangan mo na kasi nagustuhan niya dahil sa kape. Umano sa kape, sabihin, parang gumaling eh. Kasi nagustuhan niya, so mayroon siyang acidic, so ano sa kape. So yan, yan po. So, siya ba ng dito na wala. So, yan, maraming salamat sa Panginoon, hindi ko pero lalo po yung, sabi nga, ang masipag ay sagana sa lahat. Pero ang tamad, wala po talaga. So, ibig sabihin, ang natin, ginto talaga ang oras natin. Kaya tayo mapapalad tayo dito kasi, doon na ginto.
Magkaiba sa hindi mo ng pataya kasi yung iba talaga hanggang sa pagkain. Hindi katulad sa atin, ang pagkain natin espiritu at siyempre may pagkain dahil sa laman. So yun, salamat sa Panginoon dahil sa gulo ko, makukuha ko na siya. Thank you, Lord. Wow! Tandaan po natin mga kapatid, na sabi ng Panginoon, hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang isang tao, kundi ang kanyang mga salita. Kaya po, sabi ng Panginoon, no, dapat po tayo manalig, kahit nasa bahay pa tayo at lagi po tayo lumapit sa ating Panginoon po. Sino pa po magpapasalamat? Ay syempre, si Pastor Kasalanan po sa ating lahat. Tulungan ko lang po sinabi ng ating kapatid. Alam niyo po, yung mga gamot, doktor, isang kapwa ng kondisyon. Ang lahat ng bagay na nararanasan natin, ang mga sirkumstansya, pangit man o maganda, karapatan natin na magpuri sa Diyos o pasalamat. Wala tayong karapatan na magduda, magmahal. Sa kabila ng lahat, kasi ang bawat pagsubok, sirkumstansya na dumarating sa buhay, dapat tinatanggapin natin sarili. Panginoon, ano bang ibig sabihin? Nalalaman po sa Biblia habang naglalakad si Jesus at ang kanyang alaga. Ito, maganda ito ha. Nakita ng alaga na may isang bulag. Sabi ng alaga, Panginoon, bulag siya oh. Sino ang nagsakap? Yung kanyang magulang na nagsilang sa kanya o yung taong niyang bulag. Sabi ni Jesus, hindi dahil makasalanan ang kanyang magulang, lahat naman tayo makasalanan. Di ba? Lahat tayo makasalanan. Hindi makasalanan yung ina na nagsilang sa kanya at ang bulag na personal na isinilang, hindi dahil sa kanyang kasalanan. Nangyari ito dahil ito kalooban ng Diyos. Sabi ng Panginoon, upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi kapag wala tayong karamdaman, pag wala tayong dinadana sa anumang mga sirkumstansya, kabuntok na problema, hindi natin nalala ang Diyos. Diba? Kampante lang tayo. Kaya tayo inaalam ng Diyos magkaroon ng karamdaman, maliit o malaki. Parang mas lalo tayo umapit sa Kanya. Kasi naman makakatulong sa atin. Sabi ng doktor, gamot, marami ng Diyos, maganda ang gamot, magaling ang doktor. Hindi. Ang pinakamagaling, ang Diyos. Nalala mo pala isa ko, masalong tumibay ako na ito nangyayari sa akin. Mas lalo ko naniwalaan at wala ako. Kasi meron kaming kapatid sa pananampalataya, may sakit siya sa puso. Uoperahan na siya. Sabi ko, siguro pabor sa iyo ang Diyos. Pinayuhan siya ng doktor na ito ang gawin mo. Huwag ka masyadong kapagod. Lumipas na ng ilang buwan, yung magpa-check up siya, ikaw, pag naramdaman mo na uoperahan na yung puso mo at sinabi ng doktor, wala na. Para si Tenorio, yung masjid-chip kaya, cancer. May cancer, naglalang na. Yung pala wala na. Ito kapangyarihan. Saan yung tinutulog? Doon sa mga tao. Ako, aminado ko nagpupunta na ako. Dapat dudahan na. Siguro, kaya hindi pa siguro panahon na maalis ang mga karamdaman kasi may pagpupunta eh. Dapat sabi ng Bible, wala ka sa Panginoon. Yun po, pangit man o maganda, lagi natin sabihin sa Panginoon, Lord, napakabuti mo. Salamat. Next po si Pastor Toby. Pasalamat. Amen, walang exempted tayo. Talagang walang exempted dito pagka totoo. Amen. Kaya patuloy lang tayo sa go lang tayo. Sabi nga ni Mabia, just do it. Go lang. Diba? Kasi nga,
may mga tao ngayon wala nang panahon, di ba? May mga tao ngayon, kahit mga Kristiyano, hindi na nagbubo. Hihina na, may pumipigil, di ba? Talagang mahirap talagang patuloy. Di ba nga, sabi nga ng encourage ni Pablo, lagi kayo magpatuloy sa takbuhin, lalo sa ating hinaharap. Di ba? Pero kapatid, kung hindi man talaga agresibo yung spirit mo, palakasin mo ito lalo. Diba? Para hindi manghina at magpatuloy ka sa takbuhin sa ating hinaharap. Malay nyo. Kasi baka pagdating ng panahon, hindi kayo mag-ani at hindi kayo makapasok sa karya ng Diyos. Ay ko sinasabi yan. Kaya, lagi tayong magpatuloy. Di ba? Maging si David, titingnan mo si David, nung siya nang hihina, pinapalakas niya yung kanyang sarili. Di ba? Hindi yung, marami ngayon, malapak si pastor. Kailangan mo magpuntahan ni pastor, di ba? Mga Kristiyano na, kailangan pang bibibibihin, kailangan magpatuloy ka na, ano ka na, kahit wala si pastor, simba ka. Di ba? Kaya ngayon, kaya tingnan mo, huwag natin titingin yung kunti lang. Kailangan nandun ka. Kaya sabi ng Biblia, sa Galatia 6:9, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa pagdating ng panahon ay aani tayo kung hindi tayo susuko. Di ba? Lalong-lalo na sa mga kapatid ng ating mga sa pamagitan ng mga yung mga kapatid sa pananampalataya, gumawa tayo ng mabuti. Sige, yun ang talagang inano ng Panginoon, lalo na sa panahon natin ngayon. Maraming hindi makakasama. Diba? Marami po, kahit pag-aralan nyo. Kala nyo, sabi, ang lahat ay maniligtas, pero kukunti lang yan. Kaya huwag kayo magtaka kung ang mga simbahan ngayon kukunti. Nagsisimba, di ba? Kasi kukunti lang talagang pinili makakapasok sa karya ng langit. Kaya kailangan aktibo ka. Di ba? Nandun yung saya, nandun yung joy sa paglilingkod. Di ba? Kaya kami nagpapasalamat sa Lord na kanina po ay nag-devotion po kami. Pagdating ng alas 5, pinakatok ko sila. Devotion na tayo. Kahit 3 lang kami. Pero nandun yung spirit ng God. Di ba? Nandun yung pinapalakas ka ng Panginoon, binibigyan ka ng wisdom. Di ba? Huwag lang titigil. Marami ngayon tumigil na eh. Diba? Kaya, praise God. Purihin po ang Panginoon sapagkat siya lang ang ating pag-asa. Siya lang ang source ng lahat ng bagay na ating dapat magapuntan. Kaya purihin po ang Panginoon. Huwag po tayo tumigil. Sabi ng Panginoon po, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon ay makakapasok sa karya ng langit, kundi ang sumusunod apang sa tulong ng Amang nasa langit. Next po, sige. Pagkasalamat po, Sister. Pagkasalamat po, Sister Gisa po. Magandang araw po sa ating lahat. Tunay nga po yung sinabi ni Pastor Toby na ang Panginoon ang sources po ng lahat. Nagpapasalamat po ako sa Kanya kasi dumadating po tayo or ako sa point ng buhay ko na inaalaw ko yung sarili ko na saktan ko siya, not physically, mentally. Nandun po ako sa punto na yung anxiety, depression, nasa akin na. And then one time, isa lang yung kumapit sa utak ko na nanghingi ako ng advice kay Pastor Alan, which is do your best and our God will do the rest. So yung pumasok ko ng utak ko yung ganong part, sabi ko, sabi ko, ibibigay ko na lang yung lahat ng kaya ko kasi alam naman ni Lord na ito lang yung kaya ko. And by the time na binigay ko lang yung kaya ko, binigay ni Lord yung para sa akin. And nagpapasalamat po ako sa mga ganong bagay. Bakit? Kasi nung time na binigay ni Lord yung para sa akin, nagsimula akong patawarin yung sarili ko. Bakit? Kasi sa mga kasalanan na pinapasok ko, sa mga kasalanan na pinatuloy ko sa sarili ko, which is yung sinabi ko kanina na anxiety, depression, pinahintulutan ko siya pumasok sa akin, na nakagawa ng mga ibang masasamang bagay. Yung nakaisip po ako ng, bakit hindi ko na nakitingin yung buhay ko? Dumating po ako sa point na yun. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil hindi niya ako hinahayaan sa tuwing ganito po yung nangyayari sa akin.
alam ko po na si Lord lang po yung sandalan ko. Alam ko po na siya lang po yung nandyan para sa akin. Totoo po, nakikita niyo po sa pamumuhay ko na parang wala na may mga magulang kaya wala gaano nag-a-advise ko sa amin kung ano yung tama at mali. Nandiyan pa rin po si Lord na laging nasa likod ko. Actually, nagtataka nga ako kasi minsan napaupo ako sa CR namin and then sabi ko, gawin ko kaya to. Tapos may narinig akong boss, sige, pag ginawa mo yan, ganyan yung mangyayari. Sabi ko, sino yun? Sa isip ko lang, sino yun? Sino yung nagkagano sa akin? Parang sinasabi niya kung ano yung tama at mali. At doon ako na naliliwanagan sa mga ganyan bagay. At alam ko, yung ganun part na yun, yung mga naririnig ko, yung mga ano ko, totoo yun. Kasi alam ko na ginaguide ako ni Lord sa mga ganun. Ay, but dumating yung time na ito, yung time na to na alam ko na sa sarili ko. Alam ko na darating pa rin ako sa punto na gano'n, which is yung hayaan tayo ni Lord na yung sinabi ni Pastor, na hayaan tayo ni Lord na masaktan. Hayaan tayo ni Lord na maging ganito. Hayaan tayo ni Lord na maging ganito. Pero isa lang po yung lagi kong sinasabi. Hahayaan man ako ni Lord, pero alam ko na siya rin pa rin po ang sandalan ko at hindi po ako aalis sa Kanya. Dahil siya po ang nagbigay, siya rin po ang mag-aalis. Maraming salamat po at yung mga hindi po nag-alis sa daan, meron po akong pagkain sa dulo ng pagsasaluhan natin. Maya-maya lang po. Pasensya na po kayo sa munti kong ibinigay. Pero alam ko, nalaman din po yan ang simura natin. Salamat po. Mga kapatid, dapat magpapagpatuloy pa tayo ni Hope, diba? Si Hope ay sinubok ng ating Panginoong Diyos. Pagdating ng araw ay pinagbigyan siya ng lahat ng kailangan. Kaya dapat po matulad po tayo. Next po ay mapapasalamatin daw po si Sister Karina. Purihin ang Diyos sa araw na ito. Sabi nga, kita magpapasalamat. Kaya sabi ang anumang dumarating sa buhay natin na mga pagsubok o problema, natural yan sa ating buhay. Kaya kung wala tayong pagsubok, wala tayong mga problema, hindi tayo mahal ng Diyos. Diba? Kaya may kakibat din eh. Kaya kung meron tayong pagsubok, alam na dahil mahal niya tayo. Dahil sinasanay tayo, hindi puro may pera, puro kasayahan. Sinasanay tayo ng Diyos na mayroong problema, mayroong pagsubok. Hindi pwedeng laging kasayahan, laging may pera. Kaya tayo, nandito tayo para manatili sa Kanya at nakikita tayo ng Diyos kung paano tayo maging agresibo, maging active sa Kanya. Diba? Then mahal tayo ng Diyos. Kaya kung hindi tayo mahal ng Diyos, wala tayo rito. Diba? Kaya purihin ang Panginoon sa lahat ng araw dahil lahat naman tayong may pinagdadaanan. Pero sabi nga, sa Diyos lang tayo tumingin, hindi sa tao. Kasi pag tayo tumingin sa tao, maano rin tayo eh, matitiso. Pero sa Diyos lang tayo tumingin. Kahit konti o sa Diyos pa rin tayo nakatingin. Dahil tayo, isa-isa naman tayo harap sa Panginoon. Purihin ang Panginoon sa oras na ito. Pinabalik mo sa Kanya ng kapurihan. Amen. Lahat po tayo may pagsubok. Hindi po yan ibibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos kung hindi natin kaya. Kaya natin binibigyan tayo ng pagsubok. Kailangan ng Panginoong Diyos na kaya natin hanggang sa dulo. Kaya po maraming salamat po ang mga naririto at nagpapala po.